Alright, mga kamultikab, sana samahan nyo ako sa video na ito at ituturo ko sa inyo ang pagpapalit ng crankshaft na hindi tinatanggal ang makina at hindi binababa. Pati na rin ang cylinder head ay hindi tinatanggal. At i-review na rin natin ang crankshaft na ito na nabili ko sa Shopee sa halagang 2,800 plus na brand new guys. So ayan guys, sa nakikita nyo is nakakoated pa ang crankshaft na bago para hindi kakalawangin ang crankshaft. Bago naman natin to guys ikabit is dapat is tanggalin natin ang coated. So hugasan na natin ng maigi ng gasolina at syempre gamamit na din tayo ng compressor para matanggal yung mga dumi na pumapasok na butas. Ito naman yung lumang crankshaft papalitan natin. So ito ay replace na 25. So nag-decide ako na bago na yung ipapalit ko. So natanggal ko na lahat. Ang dapat tanggalin guys ang transmission, CV joint. At kapag namang tatanggalin nyo ang transmission at CV joint ay dapat is tanggalin nyo muna lahat ng nakasabit sa transmission like yung mga shifting cable, carburetor, lahat ng nakasabit sa transmission ay dapat yung tanggalin para mababa nyo yung transmission, mabunot nyo yung CV joint. At ito naman guys ang brand na bearing na ginagamit ko. Ito yung pinakamagandang brand na bearing na nakita ko dito sa aming lugar. So ang brand na main bearing na ginagamit ko is Daido. So ayan, i-screenshot na lang para makita nyo ng mabuti. At ito naman ang brand sa connecting rod bearing. So kung kayo ay mekaniko at kapag ginawa nyo ang ganitong procedure ay dapat maganda yung paglalapatan nyo sa inyong jack. Dapat meron kayong jack stand. At meron ding suporta para hindi delikado yung ating ginagawa dahil gagapang tayo sa ilalim para tanggalin yung crankshaft. Siyempre ikabit na rin yung crankshaft. So sa nakikita nyo is tinatakpan ko para hindi mapasukan ng dumi. So ngayon is bubuksan ko na yan para ikabit natin yung bagong crankshaft. So ito naman guys ang brand na mabibili natin sa Shopee. So screenshot nyo na lang po. At ito na po ang brand new natin na crankshaft na nakakoated kanina. So hinugasan ko na siya ng gasolina at binugahan ko na rin ng hangin ang mga butas para matanggal yung mga dumis na pumapasok sa loob ng butas ng crankshaft. Ito naman yung luma. And then try lang natin timbangin. Then i-compare natin ang bigat nila. So expected ko na mas magaan yung luma kasi bawas na yung bakal, naka-replace na ng 25. Ayan, almost 6 kilos ang luma. And then titimbangin naman natin yung brand new na nabili natin sa Shopee. So ayan, sa nakikita nyo mas mabigat ng konti yung brand new kasi standard pa, hindi pa bawas yung bakal. More than 4 months na rin siguro guys buhat nang naikabit ko ang crankshaft na ito. So ngayon ko lang inedit at in-upload ang video para masubukan ko ang performance ng crankshaft na ito. At masasabi ko sa inyo guys na good naman ang quality ng crankshaft na ito. So far wala namang naging problema. So ayan guys, tinanggal ko na lahat ang cap ng main bearing at pati na rin ang cap ng connecting rod bearing. At make sure lang guys na lagyan nyo ng palatandaan ang cap ng connecting rod bearing para hindi magkapalit-palit ng pwesto. So ayan guys, ikakabit ko na ang main bearing sa block. So pag ganitong klaseng procedure guys, halimbawa knocking lang yung sounds ng makina nyo, may problema at may issue sa crankshaft. Kapag good naman yung pangibabaw nyo, okay, walang blue by, walang usok, hindi nag-overheat, so pwede nyo gawin ang ganitong klaseng procedure guys. Natatanggalin nyo lang sa ilalim ang crankshaft at papalitan nyo ng bago. Ngayon naman guys is ikakabit ko ang bagong connecting rod bearing sa connecting rod. Kapag ginawa nyo pala ang ganitong procedure guys, mas maganda tanggalin nyo lahat ng spark plug para madali nyo lang itulak pataas ang piston dahil walang mamumuong kompresyon sa loob ng combustion chamber.
At syempre guys, pinupunasan ko yan para sigurado tayong walang dumi na dumidikit sa ating bearing. At syempre guys, hindi ko muna yan lalagyan ng oil dahil susukatin pa natin yung oil clearance ng crankshaft. So ayan guys, ikakabit ko na ang crankshaft. And then syempre, ikakabit din natin yung cap bearing ng main shaft. So temporary guys, ikakabit natin lahat yan at hihigpitan natin. And then lalagyan natin ng plastic gauge para masukat natin ang oil clearance ng crankshaft. Kung okay ba siya, pasok ba siya sa standard na oil clearance ng crankshaft. Kakabit na rin natin ang thrust washer bago natin ikabit ang cap bearing ng main shaft. At ang last na main shaft bearing bago natin ikabit is lalagyan natin ng plastic gauge para masukat natin ang oil clearance ng crankshaft. So higpitan lang natin ng 40 to 45 foot-pounds ang bolt and then tatanggalin natin ulit para masukat natin ang oil clearance ng crankshaft. Ang standard oil clearance nga pala sa F6A engine sa crankshaft ay ilalagay ko na lang sa screen para makita nyo at ma-screenshot nyo para hindi nyo malimutan. So ang oil clearance ng crankshaft na ito is nagpas siya ng konti ng 0.0015 inch sa plastic gauge. Ibig sabihin, pasok siya sa standard oil clearance na 0.0016 inch. So ayan guys, nakabitan ko na ng plastic gauge sa bearing ng main shaft. And then ikakabit natin and then same procedure. Higpitan natin ng 40 to 45 foot-pounds. And then tatanggalin natin ulit para masukat natin ang oil clearance. At habang nagsusukat ako ng oil clearance sa crankshaft guys, kung bago ka pa lang napadpad sa channel ko at sa nakikita mo ay may natutunan ka naman at nakuhang idea sa mga tutorial ko, ay please wag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button at piliin mo yung select all para lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Maraming salamat sa inyo guys.
huli natin susukatin ang cap number 4. So, lahat ng oil clearance from cap bearing number 1, 2, 3 at saka 4 is same sila ng sukat guys, na may lagpas ng konting-konti sa 0.0015 inch. So, ibig sabihin pasok siya sa standard oil clearance na 0.0016 inch. At pagkatapos natin sukatin ang oil clearance sa main shaft bearing, ay tatanggalin natin ulit ang crankshaft para malagyan na natin ng oil. And then after natin malagyan ng oil is ikakabit na natin. I-finalize na natin pagkabit. And then susukatin na naman natin ulit ang oil clearance ng connecting rod bearing. Ayan guys, nakabit ko na lahat and then nasukat ko na rin ang oil clearance ng connecting rod number 1 at saka number 2. And then ipapakita ko lang sa inyo ang oil clearance ng connecting rod number 3. So same po sila lahat guys, from 1 to 3 na connecting rod oil clearance is same po sila lahat. So ayan guys, tingnan nyo na lang sa video. So ang oil clearance ng connecting rod number 1, 2 at 3 is same sila lahat guys, na merong 0.002 inch na oil clearance. Yan guys, tapos ko nang ikabit ang brand new crankshaft na nabili ko sa Shopee. Then susubukan natin tong ikutin guys gamit ang ating kamay. So dapat guys, pag ikutin natin ang crankshaft is nakatanggal lahat ng spark plug. And then dapat smooth lang siya ikutin. Wala siyang sabit guys. Naiikot siya ng ating kamay. So ayan sa video guys, iniikot ko siya. And then naiikot naman siya. So ibig sabihin good yung setting ng crankshaft na ito. So yan lang muna sa ngayon guys. Sana may bago kayong natutunan sa video tutorial na ito. Maraming salamat sa inyong suporta guys. And advance Merry Christmas and Happy New Year. God bless.